Martes, December 19, 2023. Papalapit yung pagtatapos ng 2023. Alamin natin ngayon kung saan galing yung mga problema nyo sa araw na ito. At saka sa gustong magpa-ritual, let me know. Sa gustong magpa-reading, let me know din po. Okay? Andi dito yung mga solusyon at saka yung mga dahilan at dapat nating gawin. Okay? So, tignan natin dito. At advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Una, na pinanggalingan ng problema sa araw nito. Ten of Cups. Pangalawa, Judgment. And pangatlo, Four of Pentacles. Ngayon, eto na, di ba? Kasi yung representation ng Ten of Cups, supposedly, is mga gusto mo sa buhay, mga pangarap mo sa buhay. Ito yung mga emosyon or probably sa love kasi, ito yun yung gusto mo talagang mapunta at makasama yung taong mahal mo. Di ba? So, kung pipiliin mo yung isang tao, di ba? At pinili mo, kunwari, napili mo yung tao. Tapos yung pinili mo, yun pala yung karma mo. No? Na yung karma mo na yon at saka dun ka nagkaroon ng na-trap ka na ano ka, parang kinulang ka or kinapos ka. Ganun yun. Tignan natin dito. And this is the Four of Wands. Tapos, yung pangalawa, the Page of Swords. And pangatlo, Ace of Wands. So, tignan mo, di ba? Kasi, dapat, no, yung una mong gagawin is, i-examine mo yung sarili mo. Saan ka masaya? Saan ka malaya? Saan magaan ang buhay mo? Saan ka nakaranas ng kapayapaan? Di ba? Kasi yung Page of Swords, ito yung logic Ito yung practical, ito yung rason. Tapos yung Ace of Wands, yan din yung potential na pag-ibig mo or ito yung potential mo na sisimulan mo dapat sa sarili mo. So, kung ihahalin tulad mo siya dito kasi para kang nagmamadali. Parang gumagawa ka ng desisyon na hindi mo pinag-iisipan. So, ngayon sa sobrang pagmamadali mo, halimbawa, sulsul ng ibang tao, iwanan mo yung third party mo. Kasi yung sinasabi, dapat bumalik ka sa asawa mo kasi kasal kayo. Alang-alang sa mga anak nyo at pangit sa mata ng Diyos at sa mata ng ibang tao. Diba? May mga ganun So, ikaw naman, yung ginawa mo, iniwan mo yung third party. Si third party mo nandito kasi. Tapos, yung asawa mo nandito na side. So, ngayon, yung ginawa mo, sinunod mo yung payo ng mga tao. Diba? Then sa pagsunod mo na yon na nagmamadali ka, di mo na malayan. Yung asawa mo pala, karma mo. No? Siya yung naging tulay para matauhan ka, no? Para malaman mo ang lahat-lahat ng problema at ma-realize mo. Kasi dito sa punto na yon, sa pagbalik mo sa asawa mo, dun mo naramdaman kung gaano kalaki ang ambag ng third party sa buhay mo. Di ba? Nung kayo pa. Ngayon, maaalala mo dito, nung kayo pa, okay ang buhay niyo, di ba? Masaya, mapayapa, nakakatulog kayo, walang stress, walang depression. Merong konting mga adjustments, pero nagkakaroon kayo ng mga potential upbringing sa sarili niyo. It might be on reasoning and then sa love ninyo, nag-a-adjust ang bawat isa. So, ibig sabihin, balance ito. Kasi yung sword kasi is the logic, it's the reasoning. So, ibig sabihin, kung magkasama kayo, nagkakaroon kayo ng give and take dito. And then, sa pagmamahal naman, ando doon din yung give and take. Yung para bang walang pataasan ng pride, walang pataasan ng ego. Kung sino may pagkakamali siya, humihingi ng tawad. Dun, ito yun. Kaso, bumalik ka dito, no? Sa pagbalik mo, ayun, pinadama sa'yo ni universe yung karma mo.
Kasi hindi, nagmamadali ka eh. So, sa term na pagmamadali, dito rin nagawa or pinapaalala sa'yo na lahat ng desisyon sa buhay, hindi pwedeng idaan sa pagmamadali. Hindi pwedeng idaan sa sapilitan. Kasi yung dulo nito is wala eh. No? Kasiguraduhan. So, kailangan mong magkaroon ng kasiguraduhan sa future mo, sa finances mo, sa emotional state ng buhay mo, at the same time, sa kabuuan. Kasi, hindi lang pwede na gusto mo siya, mahal mo siya, kaya po papakakasal, pipikutin mo, di ba? Hinog sa pilit, o di ba? Ngayon, kapag napikot mo yan, edi karma mo. Kapag nakarma mo, dito na, lahat ng problema babagsak. Nandiyan na yung problema sa bills, problema sa school, sa gastusin araw-araw, sa kung ano-ano pang meron na problema. Unlike dito, na ito kasing light side of life, ito yung tadhana mo. Binibigyan ka ng pagkakataong mabuhay ng mapayapa, masaya, no? Nakakatulog ka ng mahimbing, magaan yung takbo ng pera, yung pag-ibig, yung trabaho, pati yung nasa paligid mo magaan. And then, kapag nagdesisyon, talagang nagkukumustahan kayong dalawa sa desisyon kung ano yung maganda, ano yung hindi. And then, pagdating naman sa pag-ibig, at least diretso, di ba? Yung sinasabi mo, yung totoo, walang halong kasinungalingan at saka yung paglilihim. Siguro, kung isa sa inyo, mayroong ganyan, at saka yun yung dahilan, kaya ka bumalik, kasi udyok ng ibang tao, edi, nandun na talaga yun. Nasa punto kang pagsisisi ngayon. Ito yung problema mo. So, ngayon sinasabi ni Universe, hindi siya ang destiny mo. Hindi siya ang forever mo. So, mag-isip-isip ka bago pa ito mawala sa'yo. So, ibig sabihin, yung third party na yon, no, na inaalipusta ng pamilya ng babae, inaalipusta ng pamilya mo, kaibigan nyo, kakilala nyo, wala silang kamuwang-muwang, wala silang kaalam-alam. Ito pala, yung destiny na gusto ng universe at ni God, kasi ito yung kasundo mo. Ito yung magbibigay sa'yo ng respeto. Kasi ang pangit ng pagmamahal or pagsasama na walang respeto. No, ang pangit ng pagsasama na para ka na lang dekorasyon sa buhay niya. Alam mo na sa papel, oo, di ba? Mag-asawa kayo. Sa apelido, dala mo apelido niya. Pero pagkatapos nun, di ba? Ang saklap. Kasi never mong kakayanin na didiktahan mo siya sa gusto mo. Kasi hindi siya magkakaroon ng movement. May mga taong ganyan na wala lang. Yung para bang kikilos lang siya, nandyan lang siya, pero hindi ikaw ang laman ng puso't isipan niya. Hindi na maganda yon. So, kailangan mong magising. Kung nakuha at nag-umpisa kayo sa sapilitan, sa pikot, or sa kung ano, let go. And respect the signs and symbols and the situation na binibigay ni universe. Kasi, never siya na magmahal ng pangalawa kung kontento siya sa una. Yan yung pinakamasakit tanggapin niya. Kasi, totoo, di ba? Kung ikaw naman kontento ka sa una, never kang magkakaroon ng temptation na magmahal ng pangalawa. So, kung hindi mo siya iningatan noon, na maganda pa yung trato niya sa'yo, dumating siya sa punto na hinanap niya sa iba, yung matagal na niyang inaasahan sa'yo, wala na, di ba? Nagsayang ka na. Hindi ka kasi nanigurado, hindi mo kasi binuhos. Masyado kang kumpiyansa, hindi ka iiwan kasi pinakasalan ka. Which is wrong. Ang daming pinakasalan na iniwanan din sa bandang huli. At ang daming third party na ipinaglaban din. And then the vice versa. So, kahit saan dyan, kung makaka-resonate kayo,